Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, sinagot na po ni Titang Inang Imee Marcos ito nga pong statement, first and last statement ni Congressman Sandro Marcos, anak ni PBBM. Kasi sinabi ni Congressman Sandro na walang basihan, walang katotohanan itong mga paratang ni Imee Marcos ng kanyang tita. At kahit na mismo yung anak ni Imee Marcos ay isa din po sa nagpapatunay, living proof na yung kanilang ina ay nagsasalita ng wala sa ayos. So, ito nga yung statement ni Sandro Marcos, mga minamahal. Ipakita natin sa inyo Wait, yan. Yan Okay. So, basahin lang muna natin yung statement ni Congressman Majority Leader Marcos Sando. Dito na lang sa part na to. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambition, to further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and First Lady. And for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, walang magandang naidudulot sa bayan. At kahit na mismo, ito na, my cousin Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that this allegation that were insinuated against me are false. So mismong yung kanyang mga anak, 'di ba? Yung mga allegation ni Imee Marcos ay talagang kahit yung mga anak niya ay nagsasabi na walang katotohanan. Yung mga binabatong putik ni Senadora Imee Marcos kay tawag dito kay Sandro at sa First Family. And to make the long story short, mga minamahal, talaga nga namang ang labas dito mukhang hindi Marcos itong si Imee. Talagang ampon yung lola ninyo, 'di ba? Kasi yung baba niya nung bata pa sobrang haba, 'di ba? At yung ugali niya hindi talaga hindi talaga kapani-paniwala. 'Di ba, sarili mong kapatid sisiraan mo? 'Di ba, naiisa na nga lang yung kidney ng kapatid mo, sasabihin mo pang nagbabato? 'Di ba, mga minamahal? O paano yan? Ako wala akong pinapanigan sa dalawa. Kasi kung iba yung magsasalita niyan, okay sa atin. Pero yung nanggagaling sa kapatid, mukhang parang tagilid tayo dyan. Pero yung point of view natin dito, kung iisipin ninyo, hindi makakapag-donate ng kidney si BBBM sa kanyang ama kung nagbabato siya noon. 'Di ba? At kahit na ngayon, 'di ba, kung nagbabato si PBBM, dapat syukti na 'yan. Kasi lifetime maintenance 'yan kapag isa na lang yung kidney mo. Pero nakikita naman natin na nagfa-function, very healthy, nakaka-attend ng mga state visit. 'Di ba? Itong si President Bongbong Marcos, abay baka itong si Imee yung nagbabato. 'Di ba, mga minamahal? Now, meron siyang post. Ito yung post niya. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang daw ang kanyang solusyon. Magpapa-DNA test ako, magpapa-hair follicle test sila. Yung ni Imee, mga minamahal, yung kanyang tawag dito, yung kanyang ini-insinuate na hair follicle test, ginawa na yan panahon ng eleksyon. Tapos na yan. Ngayon, ikaw na lang yung kailangang gumawa ng test. Kasi yan yung matagal ng tanong ng mamamayang Pilipino. Kung talagang totoong Marcos ka. Kasi mga minamahal, ang sabi ni Imee, parang gusto daw ipahiya ni Sandro na hindi daw siya tunay na Marcos or hindi daw siya kapatid. Kaya ini-insist niya na magpapa-DNA test siya. Well, kung magpapa-DNA test itong si Imee Marcos, well, willing ang mamamayang Pilipino, go ahead, unahan mo na, hindi yung nagsasalita ka, unahan mo na, magpa-DNA test ka na para malaman ng mamamayang Pilipino kung ano ba yung totoo. Kasi unang-una, walang pipigil sa'yo, walang hahadlang sa'yo, walang magre-reklamo sa'yo dahil matagal ng usap-usapan yan. In fact, if she really wants to silence the rumors, siya dapat ang unang mag-volunteer. Di ba, hindi yung magtuturo ka na mag-hair follicle si Bongbong Marcos, yung kapatid mong di umanong bangag na tinutukoy mo.
Di ba dapat ikaw yung unang nagvo-volunteer? Di ba hindi ang dami mo pang post, ang dami mo pang kuda, ang dami mo pang satsat, dapat ginawa mo na. Di ba? Ang hair follicle test, to be honest, hindi na kailangan dahil nung panahon ng eleksyon, ginawa na yan ni PBBM. Hindi na kailangan ni President Bongbong Marcos magpa-hair follicle test dahil nag-negative na siya sa, pinagbabawal na gamot, 'di ba, noong panahon ng eleksyon. So, lumabas na walang nakitang illegal substance kay President Bongbong Marcos. Ngayon, ikaw na lang yung katanungan namin kung totoong Marcos ka ba. So, bakit inuulit ni Amy ang test kung tapos na? Ano yun, parang exam? 'Di ba? O pumasa ka na, kailangan mong pumasa ulit. Diba, ganun mga minamal. Anyway, it's not about the testing. It's about insinuating doubt. Diba, classic gaslighting yung atake, yung tactic ni Amy Marcos, and character assassination sabotage. Yan talaga yung aking nakikita. Ngayon, ito yung pinaka-importanteng gusto kong i-point out sa inyo, mga minamahal. Ang taong isa ang kidney, mga minamahal, ang taong isa yung kidney, hindi na po yan pwedeng gumawa or abusuhin yung kanyang katawan sa pamamagitan ng pagbabato or kahit ano pa mang gawain. Uminom ng alak, bawal yan. Kasi isa na lang yung kidney. Bakit hindi ka na lang magpasalamat sa sakripisyo na ginawa ng kapatid mo para madugtungan ng buhay ng ama mo? 'Di ba? Ang totoong isang kidney, nag-iingat 'yan. Bawal 'yan sa mga toxic substance. Dapat naka-monitored ang health mo araw-araw. Ngayon, kung gumagamit ng illegal substance itong kapatid mo, dapat ngayon syukti na siya. 'Di ba dapat hindi na 'yan nagpresidente? Dapat bangag yan as always. Bakit hindi mo i-call out yung anak mo na kung magsalita ganun? 'Di ba? Mga minamahal, ano ba naman yung trabaho ni Amy Marcos? Ano ba naman yan? Anyway, ito yung mga possible kasi na ginagawa ni Amy. Una, diversion. Bakit? Dahil mainit ng issues sa kanyang bagman, di umano. Sa DPWH anomalies, sa graft rumors, at mga questionable finances. So, sobrang init ni Amy Marcos. Diyan pa lang sa ginagawa niya na yan. So, I think parang dinadivert niya na agad yung issue. Pangalawa, personal agenda. I think may tampo itong si Amy, or may political jealousy, or may 2028 political ambition. Yan lang yun nasa isip ko. Pangatlo, mga minamahal, is yung internal family politics. May mga Marcos na nagsalita, may mga Marcos na nagkokontra, at may mga Marcos na gustong unahan ng iba. Diba? Pero regardless sa motive, paninira pa rin ito. At sino ang binabash ninyo? Hindi kalaban, hindi oposisyon, hindi kritik, kapatid niya mismo, yung presidente. Hindi ka ba nahihiya, Amy Marcos, sa ginagawa mo? At ito yung pinaka nakakabigla. Yung anak nga ni Amy, na sinasabi ko sa inyo, nagsalita na din dyan. Diba na kahit yung anak ni Amy Marcos na si Matthew at si Attorney Michael ay isa sa magpapatunay na yung sinasabi ng kanilang ina ay hindi totoo. Now, let's that sink in. Mga minamahal, kahit sariling anak, hindi ka panalig ni Amy Marcos. 'Di ba? So, kahit sariling dugo niya mismo, hindi kumbinsido. Anak pa niya ang nagko-correct sa kanya. So, ano yung credibility ni Amy Marcos? Kung anak niya mismo ang nagdi-deny sa mga statement na ito. Ibig sabihin, mali ang kwento ni Amy Marcos. Mali ang kanyang pinapakalat na narrative or baka naman sumasali siya sa destabilization effort, destabilization plot para dito kay PBBM, sa kanyang kapatid, para mapabagsak sa Malacanang. Pero enough na. Enough na, Amy. Malapit ka ng mabuko. Malapit ka ng mabuking dahil according to Jesus Falsis, 'di ba? According sa kanyang Tweety Bird, nagbigay na ng go signal si PBBM na ilabas na ang katotohanan tungkol sa pagiging harotera mo, 'di ba? Bilang sa asawa, kanino bang issue 'yon, 'di ba? Harotera ka daw, may issue sa bagman, 'di ba? May issue kung saan-saan. Hindi na lang natin alam kung saan ka nadadamputin, 'di ba, mga minamahal? Pero anyway, yung dare mo na magpa-DNA ka at magpa-hair follicle test ka, unahan mo na. Unahan mo na, Amy, para ma-confirm, 'di ba, na ikaw ay isang totoong Marcos. 'Di ba? Gets niyo yan, mga minamahal? At ito yung pinagtataka ko bakit ngayon lang siya nagko-call out na magpa-hair follicle test? 'Di ba? Bakit parang inuulit niya yung test na nagawa na noon? At bakit niya sinisiraan yung kapatid niya? Yan yung pinagtataka ko. Ano ba yung meron? 'Di ba? Kaya, mga minamahal, kung nagawa nga ni Amy na talikuran ng kanyang kapatid, do you think mga DDS kaya niya kayong panindigan at the end of the day pagdating na panahon?
think about it. Think about it. Alright. So, pahingi lang ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!